Mr. Chair, ako rin po ang National President ng TODAP since 1992. Okay, good. Actually ho, kaya kami nagrereklamo, hindi po kami against sa motorcycle taxi. Sabi ko nga ho, pag binalikan natin ang simula nito, iisa na lang natitirang totoong kasama namin dito, si Mr. Austria. Lahat po sila bago. Lahat sila bago, nagpalit-palit. So, hindi nila alam kung ano yung pinag-uusapan noon. Nung natanggal nga kami, nagkagulo. Ayan, babalikan ko na naman yung gwapo na yun, Mr. Roy Ikaw. Kasi kaya ako nasusundot dyan. Kasi yan po ang lumapit sa akin na meron silang apps para matanggal po yung habal-habal. Ngayon, I name names. Patawag natin PITX, si Mr. Salvador, Okay. Jason. Ando doon po ang mga motor, ang mga ano hanggang ngayon, nandun yung mga naghahabal-habal. Ang masama doon, pati yung ibang transport group doon, nagtatawag na rin ng pasahero, hindi na dumadaan dito. So ang nangyayari po, sabi namin, bakit hindi pa huli? Eh, ang sino lang magpapahuli, hindi kaya. Ang sabi ni Asim Figor, kaya namin hulihin, pero hindi naman pwedeng doon na lang yung tao namin. Totoo naman. MMDA. Bakit ang MMDA? Nandito po ba MMDA? Mr. Chair? O ma'am, ay sir. Bakit hindi yun huli ng mga tao nyo? Ang sabi ng PITX, wala kaming karapatan. Kayo ang pwede. Dati naman, yung MMDA, may karapatan manghuli ng mga naghabal-habal. Yes po. Okay. Kaya lang, ang balita ko, I'm sorry, Mr. Biglao, nakapatong na raw mga taga-MMDA kung sa mga taga-habal-habal na operators, kaya hindi na kailang hulihin. I wouldn't Sorry, have good any luck. comment about that, Your Honor. Pero I would assure naman na ginagawa naman po namin yung efforts para manghuli po. Kung ginagawa Kaso niyo lang- efforts para manghuli, bakit tuloy-tuloy pa rin yung paglaganap ng mga habal-habal sa iba't if- ibang sulok ng If I Metro may, Manila, Your maging sa Honor, probinsya? Apo, sorry po. Ganito po yung nagiging problema kasi minsan. Meron pong mga TNVS apps yan. Actually. Tapos, TNVS kasi apps, po, itong mga opo, habal-habal? may mga apps po yan. Ganito po. Yung may mga bago na pong abal-habal ngayon na style. Okay. Hindi po tumatanggap na ng mga bookings yan. Ang gagawin nila, magtatawag ng pasahero. Pero meron silang TNBS, nakaregister sila. Kanino sila, wait, wow, that's something new. Apo. So, itong mga habal-habal operator, nagtatawag sila ng mga pasahero, Opo. may sabihin, Pero nakaregister po Okay. sila. pero nakaregister sila sa TNVS po. TNVS. Opo. Para Hindi pag na po nahuli sila, nagpapabook. Ipapakita lang po nila yung TNVS nila, hindi na sila kolor. okay. So, alam ba ito ng mga TNVS? Reconsidered po agad apps. yung huli namin. Ano ba yun? Alam ba ito ng mga TNVS I apps don't operators? know, Your Honor, kung alam po nila na ganito po yung isang practice na ginagawa po. Actually po, Or bakit personal sa, experience, sa rider lang ito? Para baka sa malaki rider kita niya. po, baka sa rider po. That's why ang isa pong ano namin is sana doon mismo sa at the application level, doon nila tignan mismo, doon nila salain. Kasi nakakapagpapasok po sila ng mga riders na talagang akala mo napakatino, pero kapag tumagal na sa inyo yan, hindi nyo alam. Kayo yung ginagamit lang yung pangalan nyo, pero naghahabal-habal yung mga yan. Yeah, Ako po mismo, that makes sense. ako po mismo, inaalok pag nag-aabang ako pabalik, pauwi. So, alam mo, angkas. Okay, narinig mo. Maybe wala kayong kinalaman. Siyempre, hindi nyo kinukondon yun dahil bawas din sa revenue ninyo. Naghahabal-habal, tatawag na pasahero, pero sila register sa inyo. Pag nahuli, papakita lang na sila ay member ng angkas. So, aware ka na may mga ganitong issue. And then, how do you screen your riders pagdating sa driver's license nila? Chine-check mo ba sa LTO na to make sure ito ay malinis ang record at walang violations, etc.? Sir, maraming salamat po, Mr. Chair. I think I have to admit that meron pa nga mga ibang mga pasaway na gumagawa po niyon. Pero we have certain algorithms in place na chine-check po yung online activity. Doon po na nakakahuli po kami. So, Anong ginagawa nyo pag nahuli nyo? binaban po yun. Okay. And we send out regular mystery passengers to be able to determine also randomly kung meron mga nangyayaring ganun. So talagang malubhang paparusa yun sa app po namin. At ang nakakatakot po dyan, sila ay nagtawag ng pasahero, nagsakay at nagkaroon ng aksidente.
hindi mababayaran. Wala pong May insurance insurance. yun pag hindi po nakabooking. Opo. Okay. Dapat, pag nakakahuli kayo ng ganun, bihira kayo nakahuli, Attorney Dumlao, may nahuli kayo, anong ginagawa niyo? Anong parusa doon sa mga gumagawa ng ganun? Well, ang gagawin lang po dyan, sir, kung a-affirm po yung huli niya, magbabayad lang po ng fine. Magkano lang naman po yung violation ng ano nila, franchise nila, yung breach of franchise Magbabayad nila. ng fine. Opo, Yung, yun pong rider na nahuli. hindi, sisibakin ng angkas, pero sa LTO, anong gagawin ng LTO? Anong parusa? Ay, Amin ng MMDA pala, MMDA and LTO. opo, yung sa amin po, kung ano po yung corresponding penalty po nung violation niya, traffic violation, binapabayaran lang po pag na-affirm. Kayo po, Attorney Mendoza, peligro to. Dapat taasan yung, yung multa. Yes, Your Honor. Breach of franchise po ang offense, so yung penalty is a fine po. Breach of franchise. Opo. So, Okay. fine. So, magkano yung multa doon? Magkano ano yung parusa? Ako, di ko lang ko memorize, Mr. Chair. Dapat taasan yung Sa MMDA, Mr. Chair, if I may, 2,000 po ata. 2,000 pesos Yes, sir. sa breach of Almost the same, sir. franchise. Siguro taas-taasan pa. Kasi delikado ngayon pag na-aksidente yung pasahero, hinabal-habal niya, hindi mako-cover sa insurance ng angkas. Halimbawa, for that matter, si Albert, Attorney Albert, Good morning, Mr. Chair. I'm Attorney Albert Sadili, the spokesperson of Lawyers for Commuter Safety and Protection. I would just like to add, regarding po sa pinag-usapan na ganito na may mga kolorum na habal-habal in relation to sa mga drivers na may TNVS applications na. So one of the practices po kasi na nangyayari is yung mga TNVS drivers na may pumasok na booking, minsan kinukonvince nila yung commuter na i-cancel yung booking kasi ang mangyayari po, kasi lalabas na hindi na siya nakapaloob sa booking na yon at yung, di ba, may commission ang TNCs sa mga booking, 20% I think. correct. So, ang mangyayari, yung entire amount ng fare is pag-uusapan na lang ni passenger at ni rider. So, that would also create a risk kasi nga, in effect, hindi na namomonitor ang journey na yon at hindi na makakover ng insurance in case may emergency na mangyari. So, yun po sana pong i-address sa mga TNVS companies, sa mga ganong practices na ginagawa ng mga riders nila po. And also, Mr. Chair, I would like to point out na I have personal knowledge on this matter because I am using po na TNVS services on a daily basis during my hearings kapag pumupunta po ako because I find it convenient. So marami po ako mga nakikita po talaga ng mga concerns regarding dito po sa mga commuters. Yes, sir. Kayo po, I see. Mr. Ryan Tanaman po from United Filipino Consumers and Commuters po. Yes, sir. Okay. Mr. Chair, gusto lang namin linawin po yung with regards to sa paghuhuli po dun sa MMDA, no. Kasi po dapat po pag hinuli po nila, may kita naman po nila sa application yun kung nakabook or hindi. So kung ang nangyayari po kasi minsan hinahayaan lang po nila kasi nga po sinasabi nila na TNVS po ito or member po sila ng ng Angkas, Joyride. Pero doon pa lang po sa paghuli nila, makikita na po nila yun kung may booking o hindi. Kung wala po, automatically, lumalabas po yun na ginawa nilang habal-habal. Oo nga So, pala. Okay. Attorney Dumlao. Yes, Your Honor. Kasi po sa Kasi nung ipapakita, sasabihin, TNVS kami, tingnan natin kung nakabook ba itong pasahero. yung Pag hindi nakabook, hulihin. yung sa application po kasi sa apprehensions po kasi, sir, ang system dyan, hindi ka naman po pwedeng mag-apprehend kung wala kang visible na violation. Let's say yung isang TNVS nag-park sa harapan ng isang mall na legally parked naman siya. Nag-offering yung kanyang services as habal-habal, although registered siya sa TNVS. Hindi po namin pwedeng sitahin yun. Sisitahin lang po namin yun kung meron siyang actual violation muna na initial. I think that makes sense. Saka pa lang namin Hindi naman makikita. pwedeng lahat ng tumatakbo dyan na parahin nilang parahin. Opo. Yes, Ikaw, Your ikaw Honor. ba'y nakabook ba yung pasahero mo? Opo. Hindi. So, Yeah, I think he's right. administrative violation po Mr. kasi. Ryan. Only then malalaman pag may violation. Kasi hingin yung lisensya, hingin yung insurance, etc. Okay po, tama po Mr. Chair. Yun po, yung point po namin is kapag nahuli na po.
And then minsan yun nga po pag nahuli, sinasabi na habal-habal sila ay na member sila ng TNBS pero minsan walang booking na nakikita po. So, Doon po ginagawa yung niyo ba yon, Attorney Dumla, ng inyong mga tauhan sa MMDA, maging sa LTO, na kapag nahuli, tulad sinabi mo, halimbawa, illegally parked, so tihingin lisensya, titingnan yung, pag sinabi niyang kami ay hindi naman habal-habal, kami ay angkas, hinihingi niyo ba kung titingnan niyo kung may booking, wala? We have not yet encountered, Your Honor, yung ganong issue, but we will look at it, Your Honor. You will look at it Yes. at hindi pa kayo Wala pa pong You issue kidding me? ganon sa amin. baka nagbibiro ka. Wala pa pong... Wala naging- pa? Opo. Kasasabi mo lang sa akin kanina, kapag meron kayong nahuli na naghabal-habal, all they do para makaiwas ay sasabihin kami ay taga TNVS. O ngayon sabi mo wala pa Hindi kayong po, nahuli. yun po yung merong initial Kinikilig mo kami violation. dito, ikaw naman. Opo, Your Honor. Ikaw na mismo nagsabi. Kaya nga, pinagbigyan ko nga yung yung sinabi ninyo kanina. Dahil nagsuggest si Mr. Ryan, sabi mo, kailangan mahuli muna para malaman namin kailan may violation muna para masita Yes, sir. namin kung talaga naghabal-habal siya o hindi. So kinampihan kita doon. Ngayon, binalikan kita. Kung meron na kayo nahuli, sabi mo, wala pa kayo na-encounter na gano'ng situation. Well, I am not aware, Your Honor. Baka mali lang po ako dun sa Bakit pagkakabit. mo I am not nalaman? aware. Sa nang galing, sa bibig mo nang galing yon na kapag hinuhuli, nakakahuli kayo mga naghabal-habal, ang ginagawa nila, ipinapakita lang nila yung kanilang ID or whatever na sila ay member ng TNVS or member ng ANCAS. Kaya sa'yo galing yun. Ayun, yun Kaya po sabi ko, yung this is something new. yun po yung yun po yung Ano sinasabi ng mga ng something na enforcers. hindi ka masyadong familiar unless gumagawa-gawa ka ng istorya. Pero yung I'm sorry, Your Honor, siguro na-misquote ko lang siya. No, walang na-misquote dito. Ikaw, minimisquote mo sarili mo, siguro. Hindi, sir. Kaya I nga, apologize, Your Honor. Hindi nga, sir. So, anong patakaran ninyo kapag nakakahuli kayo? At tatanungin ko sa inyo, ilan lang mga insidenteng meron kayo huli kayong habal-habal na nagpakilala o nagpakilala na member ng ANCAS o Joyride at chinek nyo kung talagang totoo sa pamagitan ng booking. Meron ba kayong ginawa niyan? Sabi mo, hindi pa kayo Yung- naka-encounter. Then kung ganon, tama yung mga natatanggap ko mga impormasyon na patong ang ilang mga taga-MMDA sa mga habal-habal na yan kaya hindi sila pinanguhuli. Doon po sa data, as to the data, Nanginginig kung ka, ilan sir, lang. nanginginig. Hindi po, Yan hindi po, Your Honor. ang mainit na tubig. As to the data, Your Honor, hindi ko po kabisado kung ilan o kung ano na yung mga nahuli. Well, sir, alam mo naman maghihirit tayo rito, Attorney Dumlao. Sana lahat ng mga data na possible na alam mo magiging topic at itatanong sa iyo, dapat alam mo. Tapos dapat hindi ka nagbibitaw ng mga salita na something na you're not really familiar with. I apologize, Your Honor. Yes, sir, Attorney Albert. Yes, Mr. Chair. Yung sinabi po ni attorney po kanina, wherein nabanggit niya na before they can apprehend, there must be a violation first. So that's reasonable naman po. Yes. So in order, I think, for us to address the situation, kasi ang pinaka-primary talaga may first-hand knowledge sa mga ganung situation is yung mga commuters. So probably the TNVS in coordination with the proper authorities ay makapag-provide ng better platform for the commuters to report ang mga gitong incidents. So probably they can provide an easy reportorial system or link, or they can gawin nilang easy for the commuters po para maiparating ang kanilang complaints mo Pero dito. Attorney, kadalasan yung mga commuters mismo ang ayaw magsumbong kasi nakakatipid din sila. Dahil kontratahan na yan di ba? Kung halimbawa pag pasok sa TNVS, let's say about 300, pag sa inhabal-habal, kalahati na babayaran. With that, Mr. Chair, maybe we can provide a campaign or an information campaign, Mr. Chair, with the risk of yung gumagawa ka ng ganitong practices. Kasi nabanggit nga natin kanina, the consequence of that is that kapag may mga aksidente, hindi siya maka-cover ng insurance. Probably, the commuting public are not very much aware of that concept, Mr. That's what we call information dissemination na dapat trabaho yan ng LTFRB o ng DOTR. Can you do that? At mag-post kayo sa inyong mga website, kayo sa mga dyaryo, social media. Thanks, Your Honor. In fact, ngayon po nag-uusap kami ni LTFRB Chair and LTO ASEC Vicor
we will be asking for a meeting with our players, no? Okay. Sa meeting na po na yon ay magiging topic namin solely. Itong pinag-usapan natin ngayon mismo, yung habal-habal, wherein hihingi kami ng tulong sa mga players on how could we be equipped on the part of LTO po to know na suspect to. And Okay. also we could ask ASEC Bigor sa LTO if we could, taasan natin yung fine. But on our part also, we will be asking our players na maging mas sensitive or rather to correct yung paano nila matingnan mismo para magkaroon ng less instances Mhm. wherein this habal-habal or rather yung naghahabal-habal na riders na mag-flourish. So meaning mas mataas po na fine, that's one. Equip us on paano namin mahuli. And tama po yung sinabi kanina, information campaign. Kasi po, if we will do our part sa information campaign, especially yung sa insurance, Mm. or also yung mga risks that happens if you do that, I think we have done our part. Mas taasan lang natin ng level sa insurance, information on the part of the players, yung Pero penalties. wala ko nakikita pong information campaign sa social media, sa dyaryo, sa radyo, sa TV. Wala po eh. Alam mo, Dapat po magkaroon na kayo, and yes. I would require you within this month, dapat meron na agad kayo mga ganong klaseng information. Definitely Umpisa sa po. social media. Magtutulungan po kami sa Facebook ng LTO, LTFB, and also our players. Siguro po, if we do that for the next 2 weeks po, medyo Okay. malaking impact po agad to on that Yes. habal-habal concern po. We'll call a meeting po, Your Honor. Yes. Now, medyo malista ng konti. Habal-habal sa mga probinsya, makikita natin, ito very, very risky and dangerous na isang motor, 5 nakasakay na pasahero sa habal-habal. Hindi to pinaguhuli ng LTO, wala tayong ginagawa. Sir, meron ho kaming mga records ho Hindi niyan. ka nagpag-ugnayan sa HPG para Opo. paghulin mga ito. In fact, yung particular case po sa Mindoro, nagkabarilan po ho yan nung nagkahulihan. That's why right now, in certain places, pag nagkaka-operations po LTO, kasama na po HPG. But Bakit di pa rin po na-stop? Especially sa mga probinsya, Attorney Mendoza, sa mga stasyon ng bus, sa mga pier, andun agad, mga habal-habal na umuntrata. May kita mo, sakay-sakay, 5, ewan ko paano nagkakasya 5 pasahero sa isang motor. Yung driver halos doon sa tangke ng motor nakasakay. Very dangerous yan. At talagang nagiging normal occurrence na lang yan. So, you guys are not doing anything about it? You're not coordinating with the HPG, PNP? di po, in fact, this Christmas season, dun sa efforts ng DOTR, LTFRB, no, marami ko tayong Nahuli? na-apprehend po dyan. In fact, we broadcast our apprehension, talagang umakyat yung aming apprehension rate, no. Pero Mr. Chair, I would admit talagang iba talaga pasaway. Talagang we have to do it consistently every day just to make sure that they do not. Pag nawala ho kami, babalik eh. So we're covering a large area, but we just continue to. Di kumpiskahin niyo yung motor para hindi na babalik. Yung iba ho, kinukumpiska na ho namin. Kumpiska siguro, gawin yun siguro yan. Very harsh na. Pero for the sake of the safety of the passengers, okay ako na kumpiskahin yung motor. We will recommend a change in our penalties, Mr. Chair, in line Yes. with your thinking para masama na sa impoundable. Kasi sabi mo, hulihin, tikitan, Tama po, babalik ulit. Baka sa pangalawa, nung hindi mo na siya mahuli, nakadisgrasya, may mga tayo ng mga pasahero nila. Yun yung iwasan natin. Kumpiska na yung motor, kumatik ka sa ulo. We'll modify our impoundable offenses. Isasama na ho namin yan, Mr. Chair. Siguro po, sa mga bus station, sa mga probinsya at sa mga pier, ang dami po niyan. Hilera-hilera po yan. Yun, 4-5 pasahero, which is really very dangerous. So, I hope you can put a stop to it and coordinate with the HPG. Meron kayong flying squad pa, di ba? Meron pa bang flying squad? Meron po tayong flying squad in all regions. Sir. And then traffic management group ng mga LGU. I don't know, baka yung mga traffic management ng LGU, baka pasok din doon sa habal-habal na yan. So how do we address that issue, Attorney Mendoza? I think Kung your halimbawa, yung traffic management ng LGU na hindi cooperative at hindi nang huli. So how do I you address think your suggestion, Mr. Chair, of making it an impoundable offense Mhm. will be a strong deterrent
for others not to continue on this illegal practice. Hindi po natin ginagawa yan because it's not classified as an impoundable offense. Pero pag impoundable na po yan at masampulan na po natin, I think it will be a strong deterrent. So meron ho ba kayong MOA sa mga taga HPG at saka yung traffic management group ng ating PNP? Meron po kaming MOA with the PNP, with the HPG, Mr. Chair. Okay, meron. Meron po. Thank you. I'd like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe. Good afternoon. Good afternoon. Ay, good morning pa pala. Grace.